Mapagpalang araw sa ating lahat mga totoo mga inday. Kaway-kaway! Yan partner, sa araw na to andito tayo sa Barangay Daladap, Esperanza, Sultan Kudarat. At kasama natin ngayon si Sir Amil Basco. At partner, pag-usapan natin ngayong tanghali po mga idol kung paano mag-apply or magpalaki ng pakwan or watermelon farming gamit ang makabagong science technology partner. Ayan. Kasama natin si Sir Jory Pugoyan din partner, ma-explain sa atin kung ano yung mga dapat gawin para maganda ang production sa pakwan, may iwasan yung mga sakit at saka mga karagdagang problema. At kasama din natin ngayon ang ating farmer hero, si Sir Amil Basco. Mula yan dito yan sa Esperanza. Ayan. So partner, pag-uusapan na natin. Yes, Sir Jory, pwede mo bang ma-explain sa amin kung ano yung science na na-apply natin dito sa pagpapakwan para malaki yung pakwan natin, the same time walang masyadong mga problema or reject ang ma-encounter natin? Yes, wala sa pagtanim. Okay. Bali, unang-una kasi mga mga ka-farmer, lalo po sa mga baguhan, lalo maliban po doon sa mga may alam na about sa pagtatanim ng pakwan, ito po ay mahalaga po para doon sa mga baguhan na may kailangan nilang mag-venture din sa pagtatanim ng pakwan. Mapakwan man maanumang crops yung itatanim natin, mayroon tayong dalawa na dapat tandaan. Una-una, dapat maging familiarize tayo doon sa halaman na itatanim natin. Kailangan alam natin yung characteristics. Alam din natin yung fertilization method, o yung sa pest and disease control, paano natin i-control nang sa ganun maiwasan natin yung pagka-failure sa pakwan. Ayun. Ayan. Yes. So tatalakayin natin mga idol, pero tayo bago magsimula doon partner, alamin muna natin muna kay Sir Emil kung paano tinatanim itong pakwan. Para pagkaroon yan, kung may mga sakit, pwede nating makonsulta silang dalawa at saka si Sir Jory. Ayan. Pero partner, paumpisa natin, ano ba yung variety na meron dito sa atin na pakwan ngayon? Sweet 16. Tsaka bakit Sweet 16 ang pinili natin, sir? Kaya maganda yung quality niya. Mas malalaki ang bunga. Pagkaiba sang Sweet Gold at Sweet 16, ang Sweet 16 kasi bilog. Yung Sweet Gold mahaba, tapos kulay medyo itim. Ayun, kulay niya. Dark green. Ayun. So yun pala partner. Ayun. So yun pala ang kaibahan. At saka Sir Jory, dito naman tayo sa pagtatanim. Balik tayo partner. Ano ang style sa pagtanim nitong pakwan gaya nitong Sweet 16? Usually naman sa lahat ng mga nagtatanim ng pakwan, una-una talaga ay hinahang itong lupa. Hinahang itong lupa, tapos bago sila magtatanim dyan. Ito kasing sistema nila ni sir, hindi na kasi sila nagpunla. Unlike doon sa mga ibang nagtatanim na pinupunla nila 10 days before nila i-transplant. Ito kasi direct buto siya. Dina-direct nila doon sa itong nila yung healing up na tawag. Diyan nila nilalagay. Ang purpose din kasi niyan, isa pa na purpose niyan, hindi siya hindi mananatili diyan yung tubig. Kasi itong pakwan, kilala ito sa sensitive na klase ng halaman. Once na laging na stagnant siya ng tubig, ang tendency talaga mamatay siya agad. Yun yung kaibahan. Ayun pala. So very sensitive pala partner. Very sensitive talaga. Pero sigurado mas magastos dito partner. Pero ito nakakapagtataka partner dahil sa naikot po namin itong Sultan Kudat, napakaraming tanim na mga pakwan dito. At saka sir, dito ano ba yung pinakaangkop na area sa pagtatanim ng pakwan? Bakit puro naman palayan ito? Ano ba yung kailangan nilang matandaan doon? Actually, yung pagtatanim kasi mas maganda kasi talaga sa sa may gaya nito mga yung mga matataas na area. O matataas na area kasi talaga siya. Usually dito ang ginagawa kapag itong buwan na to, kasi yung hinahabol kasi ng mga natin, yung mga nagtatanim ng pakwan, yung presyo. Kasi alam natin na pag umabot ng ganitong buwan, pag nagtanim ka ngayon, pag nag-harvest ka, sigurado mahal yung presyo. Yun din yung isa. Kaya nga yung iba sila, hindi na nila hinihintay yung tubig pag nagtanim sila ng palay. Kasi ngayon hinahabol na dapat makauna sila mag-harvest para makatanim sila doon sa tinatarget nila na buwan na dapat mag-harvest sila ng pakwan nila na mahal ang presyo. Yun yung tinitingnan nila. Ayan. So yun sa pagtatanim partner. Dito kay Sir Emil, balik tayo partner. Pag naitanim Sir Emil ang seeds ng pakwan natin, andin tumubo, ano ang next natin gagawin dyan? Magdilig sa
9 days. 9 days After 9 magdilig days. ng Abono. anong abono po? Depende man, may triple or unique 16. Unique 16 or triple. Oh, Bali sa 200 liters na tubig, ilang kilo yun na unique 16 at saka Isang triple one. 14? isang lata lang, isang tinapa. Isang lata ng sardinas. Sardinas. 150 gram. Mga 150 gram. Sa isang drum, Sa isang container. isang 20 liters. 20 liters yan. Sa isang 20 liters. Tapos idilig, gaano karami ang dinidilig natin? Isang sardinas yapon. Isang sardinas din na lata. Tapos every ilan tayo magdilig? 4 days. Every 4 days. Every 4 days hanggang kailan po? Basta hanggang magkuhan siya, Harvest na. harvest. Ah, 4 days. 4 days. So every 4 days po mga idol ang pagdilig ng isang lata ng sardinas ng tubig. Yun. Pero sa 20 liters na container, mix ng triple 14 or unique 16, isang lata din ng sardinas ay tutulong Tama, doon. Yes. Ayan, until harvest na po mga idol. So ano usually Sir Emil ang mga problema or insekto, mga sakit ng pakwan na na-counter natin? Fungus. Mga kailan yan siya mag-appear? Labas. Oh. Before mag-harvest, hindi pa kaabot ng harvest. Bago mag-harvest, Bago mag-harvest. fungus na. Oh. Ayun. So partner, dahil kasama natin Sir Jory, ma-explain yung science Yes. behind dito sa pagpapalaki ng pakwan. Tama. Sir Jory, maliban sa fungus, ano ang problema ng ating pakwan? Mula sa maliit pa, pwede nating step by step. Yes, opo. Bali, usually naman kapag tayo kasi, lalo na yung mga nagtatanim ng pakwan, before pa man kasi tayo magtanim, alam na natin yung mga problema na pwede natin na masagupa dyan. O, kaya nga itong pagtatanim ng pakwan parang sugal din ito. O, parang sugal din kasi marami din tayong problema na pwede maka-encounter na magdudulot na ma-failure tayo. Oo. Ngayon, ang ano lang, ang pupukusan natin dito yung pinaka major problem talaga ng pakwan. Ayun, yan. Oo. Gaya nitong sa pakwan nila ni Sir Emil, ang umatake talaga dito, nakita ko is downy mildew siya. So, isa siyang uri ng fungus na kung saan ito ay downy mildew, ito yung tawag nito. Fungus siya. Yes. Ngayon ang tanong, bakit ito kumalat? O bakit ganito karami yung yung natamaan niya sa pakwan nila? Una po diyan is climatic condition. Ayun. O kasi sabi nila, meron daw mga time na masyadong mainit tapos uulan ng ng ganito, yung mainit. Tapos Oo. Tapos kung titingnan natin yung humidity natin ngayon, malamig sa umaga. O mararamdaman natin. Yun din yung gusto ng mga fungus or bakterya na magpo-produce sila ng spores or yung similya na tinatawag natin. Ngayon, yung spores na yon, gaya nito, hindi lang makita sa camera siguro. Kung titingnan natin, may mga spores yan. Pag pumutok yan, madala yan ng hangin. Pag nadala ng hangin yan, kaya ganito siya kalawak. Mabilis. Mabilis siya matawag nito. Proliferate. Yes, oo, sa mga walang sakit. Oo. Isa ito sa major problem ng pakwan talaga. Oo. Kung titingnan natin mga ka-farmers, para hindi tayo maguluhan kung ano itong downy mildew, kasi marami ding mga klaseng fungus na ganito din itsura niya. Oo, hindi mo ma-identify kung anong pangalan. Dalawa lang talaga yung tatandaan natin, fungus at bakterya lang. Gaya nito, nalalanta siya, malutong, ibig sabihin fungus ito. Fungus. Okay. Pagka bakterya yung problema, ang makikita kasi natin, nabubulok. Okay. Nabubulok, Nalalanta siya. nalalanta, mabaho, yan yung bakterya. Ayun yung bakterya. Oo, yun yung bakterya. Pero pag ganito may parang crispy siya mga idol, Oo, ganito siya. fungus yan. Yan, crispy, fungus to. Oo. Fungus yan. Pag medyo basa-basa naman, Oo. yun yung bakterya. Oo, Pero wala mabaho. tayo dito ngayon eh. Oo, tapos mabaho siya. Wala eh. Tapos ang tendency Ito. niyan, Bakterya din to. hindi fungus siya yan. fungus yan. Hindi pa Fungus siya yan. nag-dry. Hindi pa to. Hindi pa nag-dry. Yung mga usually makikita mo yan, yung mga nabubulok, yung napupunduhan ng tubig. Yan yung mga dinadakip ng bakterya. At isa pa, sanhi ng mga insekto. Yung mga kagat ng insekto, kapag hindi siya na control, hindi na sprayhan, hindi na yung mga insekto,
yung mga kagat ng insekto, yun din yung papasukan ng mga bakterya or fungus. Oo. Doon sila mangingitlog hanggang sa madadami sila doon. Ayun, yun pala. Oo. Yun yung port of entry nila. Yes, dapat sabayan, hindi lang dapat para sa prevention sa sakit yung gagawin natin, pati din sa mga insekto. Kaya nga ang technique nila, every 4 days nag-spray sila. Insecticide, fungicide, sabayan. Every 4 days yan. Kaya bakit ang tanong, bakit ganun kalapit yung interval ng pag-spray nila? Oo. Kasi yung ang inaano kasi nila dito, ang pakwan kasi 60 days lang ito, 2 buwan lang. Ayun, 2 months lang pala. 2 months lang ito. Kapag hindi ganun yung practice mo, oo, gawin mo siyang 15 days, wala na. Pag natamaan, sira na agad yung pakwan. Ayan. So sa bunga naman, Sir Jory, bakit malalaki yung mga bunga? May mga pakwan din kasi na maliliit yung mga bunga. Yes, about naman po sa pagbubunga, doon naman tayo magbabase niyan sa fertilization method na Ayun. tinatawag natin. Fertilization, ibig sabihin, pagpapakain. Oo. Yes. Dito sa technique nila ni Sir Amil, yung pagpapakain kasi dalawang klase yan eh. Oo. May pagpapakain sa ugat, yung pinakamin na bunganga ng halaman, Oo. yung root talaga, at saka Ayun. doon sa dahon. Ayun. Oo, yun yung tinatawag natin na pag-spray ng mga liquid fertilizer sa dahon para makain ng halaman, babalik Oo. naman sa ilalim. Yun yung yun yung isa. Oo. Yes. Tapos yung isa naman, yung ginagawa nila na nagdre-drenching sila na binubuhos sa puno. Ayun. Direct doon sa Every 4 days. Yes. Ngayon ang kabahan kasi kapag sa ilalim lang tayo magpapakain o sa ugat, yung mga abono kasi na nilalagay natin, hindi siya agad-agad nagagamit ng halaman. Lalo pag mahina yung patubig o tuyo yung lupa, hindi masyado yan na-absorb ng root system ng mga halaman. Ayun. Mapakwan man, maano mang klaseng halaman yan. Kaya nga, naga-foliar fertilizer sila kasi yung mga nutrient na na kailangan ng halaman na hindi makuha sa lupa, doon sa foliar spray, magagamit agad siya ng halaman kasi wala nang conversion yung foliar. Ayun. Readily available na siya. Pag na-spray mo, 24 hours, kakain na yung halaman yan. Ayun. Yun pala Yun yung kagandahan, bakit naga-drenching sila, naga-foliar pa sila. Oo. O, dalawa yung technique na pagpapakain nila. Kaya kahit tag-init ngayon, hindi kulang sila masyado sa patubig, malalaki yung bunga. Ayun. Oo, kasi may dalawang technique yung pagpapakain yung ginawa nila. Ayun pala, partner. Yun pala yung dalawang technique, partner. Yun yung sa fertilization guide para doon sa ugat at para doon sa taas, Dahon. Yes. sa mga dahon. Sir Amel, tanongin natin. Oh. Sir Amel, ilang beses ba kayo nag-a-apply ng anong araw? Pag start nyo ng tanim ng pakwan seeds, anong araw kayo mag-start ng foliar fertilizer nyo? 15 days apply ng foliar na primo ang gamit namin. Oo. Tapos Basta hanggang ma-harvest every 15 days. 1 week. Every week? 1 week interval. 1 week interval ang pag-spray nyo. Sa isang drum po ba o yung knapsack sprayer? Ano ba? Knapsack sprayer 16 liters o 20? 20 liters. Isang tinapa. Isang tira pa 150 ml. Oh. Na primo yun. Primo. And then yung sa pag-abuno nyo, every 4 days. 4 days. 4 days. Pero ang foliar fertilizer nyo na primo, every 7 days. Every Oh. week. Every week. Oh. Ayun. Every week. Hanggang kailan po yan, sir? Hanggang malapit na mag-harvest. Mga ilang weeks yun before mag-harvest? 2 weeks siguro. 2 weeks before mag-harvest. Bakit tanongin natin sa Jory na yung partner. Bakit 2 weeks before mag-harvest kapag apply ng foliar fertilizer? Ano ba yung effect nun, sir? Yes. Oo. Kasi yung foliar kasi na primo, meron siyang tinatawag natin na hormone. Kaya niyang palakihin yung bunga. Growth hormone. Yes, may growth hormone siya. Pag in-spray mo siya, mapapansin mo kahit sa mga dahon pa lang, malalapad yung dahon. Oo. Kapag ganun yung epekto ng isang foliar, may capacity siya na kaya niyang palakihin din yung bunga. Kaya 2 weeks na lang, kaya 2 weeks before sila mag-harvest, nag-stop na sila mag-apply ng primo kasi may tendency na mag-crack yung pakwan. Ayun. Mag-crack siya. Kasi bakit mag-crack yung pakwan? Ang dahilan kasi naabot niya na yung yung tamang edad niya, yung maturity gap niya kung sa ibang salita. Kapag
halimbawa matanda na, siyempre wala na yung ibubuga na na lalaki na ano pa siya, maglaki pa siya. Kasi naabot niya na yung pinaka ano niya, pinaka Peak niya. capacity niya. Oo. Ang tendency imbis na yung lagi ka nag-apply ng Primo, palakihin niya ng palakihin yan. 2 weeks na lang mag-harvest ka na. Imbis na maglaki siya, mag-crack na lang siya. Ayan. Kaya iniiwasan. Kaya Mag-crack, pala yun ang mag-crack. nangyari, partner. may mga Na-crack. mabigyak talaga. Kunin mo lang, partner. Ito na nangyari, nasobrahan natin ng spray. Ito, mag-crack siya. Mag-crack Hindi siya. nalaglag siguro sa pag-harvest. Ito, hindi Hindi, ito. nalaglag Nalaglag yan, ito. nalaglag. Nalaglag pala. Nalaglag yan. Nalaglag, okay. Hindi naman hindi naman Kasi talaga. maliit pa. Kasi alam naman nila kung paano gamitin, kabisado na nila yung Primo. Ayun. Oo. Kaya nga sabi niya kanina, 2 weeks na before mag-harvest sila, nag-stop na sila mag-spray. Ayun. Oo, para hindi na mag-crack yung pakwan. Ayun, galing pala, Oo. partner. Kaya, Yun yung technique. so Sir Jory, ito kasi may mga nag-aalaga din ng pakwan na video natin before, partner. Oo, yun. Na okay naman sa kanila yung pagdi-drenching lang ng abono. Bakit, sir? Ano ang advantage or kaibahan ng pag-apply ng foliar sa dahon kasi Yes. sa ugat lang ng granular fertilizer Yes. via drenching? Una-una kasi sir, kapag yung tinaniman nila na lupa, mataas yung soil acidity, marami yung mga maliliit na nitrohina na tinatawag natin mga micronutrients, hindi yan nakukuha ng halaman. Ayun. May tendency na kapag yung mga micronutrients na yan hindi nakukuha ng halaman, kahit sila sir, matagal na sila nagpapakwan, may mapapansin sila may mga malalaglag na bulaklak. Kasi nga hindi enough yung nutrient na kailangan ng halaman, lalo sa panahon ng pamumulaklak. Doon sa foliar fertilizer kasi, kahit ano namang foliar fertilizer no, hindi lang naman Primo. O tinatawag natin yan ng mga macro micronutrients. Ibig sabihin, nandiyan na yung mga NPK, o yung mga tapos yung mga micronutrients na lalong-lalo na yung calcium at saka boron. Calcium, boron, Yes, magnesium, na- zinc. Yes, na ano na sila yung ano tawag nito? Primary responsible. Para sa pamumulaklak, sila talaga. Oo. Ngayon kapag mataas yung acidity, yung mga yan na mga nabanggit natin ng mga micronutrients, hindi nakukuha yan ng ugat. Hindi yan nasisip-sip ng halaman. Ayun. Kaya doon sa pagpo-foliar fertilizer, sa pamamagitan ng stomata, tinatawag natin na photosynthesis, sa pamamagitan ng ganyang pamamaraan, ay nakukuha ng halaman yan sa pamamagitan ng pag-foliar spray. Ayun. Oo. So yun, partner. So, mas malaki siya, partner, ang kanyang bunga. At mas marami sigurong bunga kasi hindi niya nalalaglag. Yes, Tama. yung Ang bulaklak. mas advantage. The more po na maraming bulaklak, parami yung nabubuong balls niya or yung bunga. Ayun. Pero naman sa mga nagpapakwa naman kasi, hindi naman nila ina-advise yung marami talaga yung bunga sa isang puno. Ayun. Yes. Yung pinakaano talaga niyan is 2, 3 lang. Tatlo, dalawa. Yes, kasi pag pinadami mo yung bunga, huwag kang mag-expect na makakuha ka dyan ng malalaki talaga. Ayun. Siyempre, maraming bunga, marami yung Susuplayan. ng nutrient. Siyempre, maliliit. Unlike sa kung 2, 3 lang, o yung mga nutrients na ina-apply natin, yung mga fertilizer, makukuha nila yan, lalaki talaga sila. Kasi 3 lang yung pinatuloy mo na bunga. Ayun. O, mas lalo na kung isa. Ayun. Kung gusto mo talaga na 10, 12, 16 kilos, Isa. yung isa, gaya nito, malalaki. Natanggal, pwede na mabuhat, sir. Oo. Ito, patanungin ko lang, partner, si Sir Amil, partner. Sir Amil, dito sa pagpapakuan nyo, sigurado, ang tagal nyo na po. Ilang years na kayo papakuan, Sir Amil? Mga 12 years 12 na, years. partner. So pag-start nyo po ng gamit ng foliar fertilizer, ilang kilo po yung pinakamalaki na na-harvest nyo at ilang kilo yun? 16 siguro. 16 kilos! Sus Maria. Ito, 16, mga gaano kalaki ito, sir? Ilang kilo yan? Bigot, tigo. 13. Mga 13. Ayun, 13 kilos. Ito, partner, nagko-curious ako, partner, kasi nga hindi din basihan natin kasi kahit malaki pa, kung hindi naman matamis, parang hindi din siya out of din siya, no? Yes, yes. 'Di ba? Sir, Sir Jory, tanong ko si Sir Jory, partner. Ano ba yung dahilan bakit yung ibang pakwan matamis, yung ibang pakwan hindi matamis? Meron bang technique doon o kailangan gawin? Ano ba? Kapag sa ganyan na mga sistema, nakabase kasi din yan sa fertilization eh. Ayun. Yes. Meron kasing mga nagpapakwan na more on nitrogen yung ginagamit nila. Kasi nga, yung nitrogen kasi kapag ginagamit yan, tinatawag nila na pahabok, papalaki ng bunga. Oo. Yung nitrogen kasi, may mga tamang timing na dapat i-apply yan. Ayun. O kagaya nito,
Halimbawa, nag-umpisa na ng pamumulaklak, nagpapalaki ka na ng bunga. Kapag mataas yung nitrogen content doon sa mismong bunga, sa halaman na nakukuha niya, hindi kasi kulay red yung color niya. Kaya hindi siya matamis. Tapos ang tendency pa diyan, pagka mataas yung nitrogen content, may tendency mag-crack yung pakwan. Ayun. Maganda tingnan sa dahon, malalapad, berde siya, maganda siya sa mata. Pero pagdating doon sa quality, doon nagka problema. Ayun. Kaya yung pag-apply ng nitrogen, nasa may mga timing tayo na dapat mag-apply ng nitrogen. Ayun, partner. Hanggang mag-harvest yung pakwan, hindi pwedeng mawala yung nitrogen. Huwag lang sobra. Ayun. Dapat yellowish green lang yung dahon, lalo nagpapabulaklak na yung mga farmer expert natin. Kailangan pag nagpabulaklak na, dapat mas marami yung calcium, or yung calcium nitrate na tinatawag natin. Yun yung dapat sa panahon ng pamumulaklak para malakas yung kapit. Ayun. Yes. Kapag mataas yung nitrogen, ilalaglag yung mga bulaklak talaga, pati bunga ilalaglag niya yan. Ayun, pag sobrahan. Pag ganito, ma-harvest na, tapos lagi ka pa nag-a-apply ng nitrogen, lagi mo pa rin dinidiligan ng mga nitrogen o urea, sulfate, huwag kang magtaka kung mag-crack yan. Yan, alam ni Sir yan yung dahilan kapag mataas yung nitrogen. Ayun, yun pala, partner. At saka dito, partner, Sir Emil, ilang hektarya ang pakwan natin dito ngayon? Siguro mga 8 hektar. 8 hektarya. Hawak, malawak. Pag naubos natin ng harvest, usually ilang tonelada ang estimate mo na ma-harvest natin? Dito sa kwan, dito pa lang mga 3.5 mga 25 tons. 25 tons at 3.5 hectares? Dami-dami din. Maraming dami. Ngayon, partner, tanong natin kung magkano yung presyo dito ngayon sa farm. Yes. 16 pesos. 16 ng per kilo. Per kilo, sir. Ayun. 16 pesos per kilo. So halimbawa ito, partner, kung mag 13 kilos times 16, ilan na to? 16. Malaki-laki rin. 3,500. Million din ata, sir. Hindi. 13 pesos. 13 kilos times 16 pesos. Ha? 13 kilos times 16. 160, mga 200 pesos. Laki din, partner. Yes. So sa 25 tons siguro ang kinompute mo. 400,000, partner. 25 tons times 16 pesos. So 3 hectares, partner. Kaya pala, partner, ang dami nagpakwan dito sa Sultan Kudarat. Kasi yun pala, tandaan nyo po kasi, sana po masundan yung mga totoong mga hinday, mga idol, na ito yung mga technique na sinasabi nila, Sir Jury, para pag nag-start kayo ng pagpapakwan nyo, siguradong hindi kayo ma-failure. Kasi right timing talaga yung kailangan application sa lahat ng mga fertilization, saka sa foliar, yun ang pinaka-importante. Kasi pag nagkamali, sir, yung sabi ko kanina, yung familiarization talaga. Ayun. Kahit baguhan ka, bago ka magtanim, dapat familiar mo na yung pwedeng mag-atake sa'yo na problema, doon sa itatanim mo, dapat nakahanda ka na doon. Ayun. Yun, yung familiarization doon sa mga chemicals. Ayun. Kasi may mga chemicals kasi na hindi naaangkop doon sa mga problema nila. Gaya nito, fungus ito. Pag inisprehan mo ito ng bakterya, hindi mawawala ito pang bakterya. Kailangan yung fungicide din. Pero common ito. Common ito sa pakwan, sir. Sir Emil, ano ang tinitira nyo dito sa downy mildew? Yun. Ng antrakol. Antrakol. Yes. Tapos score din. Alternate. Yes. Agri-blue pa. Puro fungus. Agri-blue. May agri-blue pa. Tapos ano ba, may mga insekto pa bang umaatake sa pakwan ngayong season? ng ulod. Uod. So anong pantira natin sa uod? Prebaton. Prebaton lang. Malakas-lakas din. Ayun, prebaton lang, saka yun, antrakol. Ayun. Spore, Agri-blue. Aside po doon, sir, yung pinaka-major problem talaga sa kung sa insekto naman sa pakwan, yung thrips at saka aphids. Trips saka aphids. Yes. Gaya nito, ito. Yan. Saan? Trips. Ay, ito. trips. Yan. Ito po. Ay, parang nagkulot, trips. Ay. Brown ang Pag nag-brown. Ayan, ay may aphids. Yan. Ito. Yung pinaka-talbot. Maliliit. May aphids. Ito, sir, trips. Ito ang trips. Ito aphids to eh. wala kang Trips din ito. Trips. Yung parang green, trips yun. Yeah. Usually nag-a-arise yung kasi yung aphids kapag palaging basa. Maulan-ulan, mabasa palagi yung dahon yun. Pero ito, gaya nito, mainit. Trips talaga yung matake. Ayun. Trips, ito yung niya, kulay brown yung So prebaton ng pantira natin, Sir Emil. Dito.
So yung partner, sana po nasundan yung mga totoong mga Inday. Ito, napakaganda pala talagang negosyo partner ang pagpapakwan partner. Pero dumating tayo doon sa punto na 25,000 sa 3.5 na hectare. Magkano ngayon? 400,000 yung mga, more or less 400,000 yung kikitain mo sa 16 pesos ang kilo. Pero sir, doon sa ganong kalawak na area, 3.5 hectare, magkano gagastusin pagka ganon? Yes, until harvest na. Kasi magtatanungin sila eh. Kasama tao lahat sir. Lahat. Siguro dahil sa Per hectare na lang siguro, sir. Per hectare, sa isang hectare. mga dahil sa 200. 200. 200,000 sa 3.5 hectares. 3.5 hectares na yun. 200,000. So mga sa ibig sabihin partner sa isang hektarya nasa 60 to 70. 60. Mga 60. 60,000 ang budget. Pares din dati no sa interview natin, ganoon din pala ang cycle. Pero at least times 2 pa rin ang income. Ayun, yun ang pinakaganda. Usapang partner, sobrang init po dito ngayon. Talagang sobrang init. Alas 12:30 na ngayon ng tanghaling tapat partner at saka pero mas marami tayong maganda nakapag-usap tayo kung ganoon dito kasi si Sir Jory napakaraming nalalaman po about hindi lang about sa pagpapakwan, sa pagpapalay, sa pagve-vegetable, marami po siya sa susunod po sasamahan din tayo ulit ni Sir Jory. Yes. So Sir Jory, ano pa maliban sa trips, feeds, tapos yung downy mildew ang problema sa mga pakwan na dapat maiwasan? Actually, sir, kung isa-isahin natin yan, napakarami. Kasi napakarami. may downy mildew, powdery mildew, gummy stem blight. Ngayon, pag tinitingnan mo yung dahon ng pakwan, pare-pareho yung itsura. Oo, kaya nga yung sabi ko kanina, doon lang tayo sa dalawa magpo-focus. Yun ang common. Kasi kapag yung sakit kasi kahit anong halaman, dalawa lang yan. Fungus, bakterya. Diyan nag-uumpisa yan. Bago yan magkakaroon ng virus, dadaan muna dyan sa dalawa. Ayun. Yes. Oo. Ngayon, sabi ko kanina, basta tag-init, wala masyadong bakterya. Kasi hindi naman mabasa-basa masyado yung dahon, yung yung puno, wala yan. Walang bakterya. Fungus lang talaga. Gaya nito, downy mildew yan. Oo. Ang magandang pang-control nito, may ma-recommend ako dito yung mga difenoconazole, kaya nito. Hindi ako magbanggit ng pangalan kasi lahat ng kumpanya may mga difenoconazole sila. Yung active ingredients lang. Pwede dito na ma-apply. Sa fungus. Sa fungus, So yun partner, yun na pala partner ang isang mga dahilan. Sir Jory, tanong ko lang partner, ano ba yung isang may mga dahilan pa ba ang pagkakaroon ng failure dito sa pagpapakwan maliban doon sa presyo tsaka dito sa ganung sakit ng mga fungus tsaka ganung bakterya? Oo sir, gaya ang actually aside naman dyan wala naman eh. Ang pinakaano naman talaga presyo at saka yung mga sakit lang naman. Yun lang. Pwede kang ma-failure dyan. Oo. Sa tao, wala namang problema. Walang problema yan sa tao kasi kontrolado naman yan eh. Oo, kontrolado naman yan ng nagmamanage sa farm. Alam na nila, sabi niya kanina, 60,000 per hectare. Dala na yung sa tao diyan. Labor dala na yan, kasama na yan. Oo. Walang problema sa tao. Dito lang itong kay sir kasi nakita natin. Ano kasi ito eh, hindi ito problema sa tao, hindi ito problema sa kanila, sa pag-aalaga nila, hindi eh. Ito ay climatic condition talaga. Panahon siya. Panahon talaga ito. Kasi lalo, itong pakwan kasi kapag malalaki na, tapos grabe yung init, tapos uulanan, mag-crack talaga yan. Tama, tapos yung ganyan sistema na naman, favorable naman yung condition na ganyan, doon naman sa mga sakit. Kaya nga ganun na lang yung ginagawa nila, every 4 days, nag-i-spray sila. Para ma-prevent nila yung yung cycle ng sakit gaya nito. Pero ang isang ma-advise ko po dito sir, lalo po sa lahat po ng mga nagtatanim ng pakwan at may mga nakasagupan ng ganitong problema, wag po kayong gumamit ng isang klase lang talaga. Wag yung lagi nyo, halimbawa nag-spray kayo ngayon difenoconazole, sunod difenoconazole naman. Halimbawa anthracol, nag-spray kayo anthracol na naman, anthracol na lang ng anthracol. Bakit? Pagka nagkaroon ng resistant yung isang sakit, kahit gaanong spray mo yan, hindi na yan mawawala. Lalo pag nakapasok na, mahirapan na tayo dyan sir mag-control. Kaya nga every 4 days para mapigilan nila magpasok yung sakit. Yun yung interval nila every 4 days. Kasi pag pumasok na yan sa pakwan, mahirap na yan. Yun pag bata pa. Kasi pag medyo malaki na, wala nang mga insecticide. Kasi kung titingnan natin sir ito, halimbawa ito yung fungus, may mga spores yan kung makikita yung mga puti-puti. Yan yung itlog, buto ng isang fungus. Kung titingnan natin parang lang, ito parang pulbo na nilalagay sa mukha eh. Pag dinaanan ng hangin, kakalat. Ngayon hindi lang naman 1,000 lang yung spores ng isang ganito lang, isang dahon lang yan. Pag pumutok yang nadala ng hangin,
Millions yan, billions talaga sir. Hindi Billions? lang, billions yan. Kaya nga ano, kapag sila ni sir, kapag may pumasok ng ganito, alam na nila yung gagawin nila. Kaya nga merong mga farmer na imbis na tinatarget nila yung makaharvest sila ng 4 na bises, 2 na lang, 3, bihira na nga makatatlo kapag natamaan ng ganito. Ayun. Pero sa kanila ni sir, makikita natin kasi marami pa yung ano marami pa yung ma-harvest nila sa second harvest nila. Oo, makabawi pa rin. Ayun, Yeah. partner. Oo. So Sir Emil, kailan tayo ang last harvest? Kasi may mga ano tayo na concern din na baka hindi healthy sa tao yung bunga. Ito Tama. kasi mga idol, usually during harvest kasi matagal pa bago mag-harvest. Usually nag-stop na kasi ng spraying lalo na sa pakwan. Kasi ang sensitive dito pag bata pa naman ano, at saka maliit yung bunga. So dito Sir Emil, kailan kayo bago mag-harvest, harvest tayo ngayon, kailan yung pinaka-last nyo na spraying dito sa pakwan? Pagka harvest ngayon, pagka bukas spray. Ganun pala. Spray ng tapos harvest spray. Oo. Kailan yung last no sir, bago kayo mag-harvest? Kailan yung last na spraying, bago kayo mag-harvest? 3 days, 2 days. 3 days. 3 days. So malapit lang pala. Oo, pero safe naman 'yon. Oo. Kasi sa dahon lang naman usually, no? Punggos lang yung Punggos lang. Ayun. Contact lang, contact. Tapos yung mga ginagamit nila is yung mga tinatawag natin ng mga synthetic pyrethroid. Hindi naman masyado siya maka-harm talaga sa tao. Ayun. Oo. Huwag lang yung mga yellow level kasi Ayun. So, partner, may makakasama. tanong ka pa, partner? Yes, Makakasama yun. last ko na lang ang tanong, sa dinami-daming na feature natin partner sa pagpapakwan, isa lang talaga ang bagsak natin, palayan talaga. Bakit kaya Sir Emil, palayan usually ang ginagamit pangtaniman ng pakwan, hindi yung mga bundukin? Bakit palayan? Maganda kasi yung tanaman ng pakwan yung palayan. Kasi malalaki yung bunga niya. So, mas effective pag Mas maganda. palayan. Mabilis din siyang diligan siguro, ano? Oo. Ayun. Ayan. So Sir Jury, bago tayo magtapos, any words na nakalimutan nating itanong sa'yo na pwedeng mo ma-share about pakwan farming sa ating tagapanood? Yes, sa mga sa mga manonood po ng Pinoy Palaboy Channel, lalo na po doon sa may balak next year na magtanim ng pakwan. Huwag sabay-sabay. Oo. Kasi baka Magbaba yung mura. presyo. Sige tuloy sir. Bale, doon sa mga except po ito sir sa mga talagang expert na sa pagpapakwan, no? Ito pinaka talaga ito doon sa mga baguhan. Mapaanong craftsman yung gagawin natin, kailangan una-una i-establish natin market. Kailangan bago ka magtanim, kailangan alam mo kung ilang buwan, anong buwan ka ha-harvest na maganda yung presyo. Ayun. Siyempre ang purpose natin na magtanim para may income tayo. Tama. Oo. Kasi kahit gaano naman yan kaganda, wala namang buyer or mababa masyado yung presyo, so Iiyak. kulang pa rin, hindi ka pa rin satisfied niyan. Ayun, yun. Oo. Tapos ang pangalawa, yun nga yung sabi ko kanina, yung familiarization lang talaga. Hindi na kailangan na mag-ano pa tayo talaga. Maging familiarize lang tayo doon sa crops na gusto nating itanim. Ayun. Para at least naman kahit papaano alam natin paano i-control kapag nasa gupa mo na yung mga problema sa pagpa-farming, kasi yung pagpa-farming talaga para kasi talaga itong isang sugal talaga. At saka mga idol, tama po ang sabi ni Sir Jory na dapat yung tandaan na importante talaga ang familiarization sa isang crops dahil ang pagtatanim natin is isang sugal. So mas maganda siguro pag mag-start kayo muna sa maliit, once na ma-master nyo na po, that's the time na pwede na po kayo magtanim ng malawakan. Yes, tama. Kasi kung hindi pa kayo familiar, malawakan na agad, hektarya, pag na-failure, malaki yung dami sa kapital. Totoo yun. Hindi na kayo ulit. Pag hindi na kayo ulit, luging-lugi. Luging na, hindi kayo Failure makakabawi. na. Hindi na makakabawi. Maraming Hindi kayo salamat. makaka-move on. Yes. Maraming salamat mga idol. Sana po marami kayong natutunan sa ating video. Don't forget, i-subscribe po kami, i-like ang ating video kung nagustuhan at marami kayong natutunan. At saka syempre, mag-comment below kung ano yung mga katanungan at possible nating masasagot pa. Ayan, tandaan nyo din po mga totoong mga Inday, iba't ibang diskarte, iba't ibang farm na napupunta namin, Luzon, Visayas at Mindanao, kagaya ni Sir Amil. Depende po sa inyo pag sinunod yung mga technique na kagaya nitong area na to, ganun din po magiging resulta. At maraming salamat ngayon sa ating farmer expert, farmer hero, si Sir Jury at saka si Sir Amil, partner. Yes, mula yan dito sa Esperanza Sultan Kudarat, kasama natin si Sir Emil Basco at saka si Sir Jury Puguyan. Happy farming mga idol. Kaway mga totoong mga Inday. Bye-bye, Kita-kits. sobrang init. Sobrang init.